kilong bigas na lang ang isahin mo sa isang araw kung 1 kilo yan. At yung kalahati na pambili ng bigas ay ipunin mo, pambili ng gasolina. Para sa motor mo, binigyan ka nga ng motor. Ang gasolina ba imposibleng ibigay sa iyo ng Diyos? Ang bibiliin mo ang motor ay magamit papunta sa gawain ng Diyos. Kasama dyan ang gasolina. Praise the Lord! Amen! Kailangan na kumulang kapagkat nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos ayon lamang sa kaisipan mo. Kasi wala akong trabaho, walang nagpagawa ng motor, kaya wala akong kita. Kahit wala kang kita, kahit wala kang gagawin trabaho, ang Diyos ay may magagawa para sa'yo. Praise the Lord! Amen! Kapag ang kailangan ng Diyos ay puso mo. Puso mo. Seryosong puso mo. Hindi 50-50 lang. Ha? Seryoso, ibig sabihin ay, anong man ang mangyari, hindi mo ipagpapalit ang araw ng linggo. Di ba yung umabsent ng anak ko? Huwag lang ako mawala sa gawain ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kailangan ko para sa mga anak ko. Praise the Lord! Amen! Ha? Itay, paano mamumulat ang iyong asawa at mga anak? Pakita mo pagiging seryoso mo. Kapag hindi maganda ang salita lumalabas sa mga anak mo, putulin mo ang dila. Ibalik mo ang dila yan, wag lang may dila na patuloy na nagmumura. Kailangan maging tatay para ayusin mo ang sambahayan mo. Hindi ang anak mo ang magagay sa'yo. Ikaw, tatay, ang magagay sa anak mo ng tama. Sige, masaktan na kayo kung masasaktan kayo. Tanging alam ko lamang ay langit ang nais ibigay na Diyos sa atin lahat. Praise the Lord! Amen! So, wala na nga absent, ha? Tasa kami na absent sa linggo? Yung walang gasolina? Ha? Yung bagyo? Yung may bisita? Kasi, kung lang pwede pagtabo yan to eh. Para naman sinabi na, inutusan kang itaboy. Kung ano ang laman ng puso mo, makikita nila yan. So, alam na nila na may pinupuntahan ka, alam nila yun. At kahit hindi ka magpaliwanag, sinabi mong pupunta ako sa gawain. Hindi sila masusunod kundi ikaw. So, pumunta sila nung araw at oras na hindi nila makukuha ang oras mo para sa gawain. Tama? Praise the Lord! Amen! Tatay, nasaan? Dapat hapon ka na. Ang iyong asawa ka na wala pang nakikitang liwanag. Paano ba yan? Ha? Iiwanan mo sila, madilim? Ang paligid nila? Masaya ka ba doon? Ba, kumilos ka. Ano ibig sabihin nasa dapat hapon na? Nakalagpas ka na sa tanghaling tapat. Purihin ang Diyos! Praise the Lord! Amen! Ang ibinabilang ng mga tanghaling tapat sa liwanag ang liwanag. Huwag lang may bagyo, pero tanghali pa rin yun. Diba? Yun pa rin yung oras nun, tanghali. Nakalagpas ka na, didilim na muli, itay. Hihintayin mo ba, dumilim muli ang paligid mo? At ang iyong matinong kaisipan ay malambungan na. Mga salita ito na mahirap hanapin ang kahulugan. Matakpan na ang iyong matinong kaisipan ay babalik na sa kawalan. Nasabi, sino ka nga ba? Si Grace po ako. Kapatid, brother man ako si Grace. Yung nangungulit sa'yo, hindi ko kilala si Grace. Sino ba si Grace?
Sino nga ba yung tuturo ng salita ng Diyos doon? Ano nga ba pangalan nun? Purihin ng Diyos. Praise the Lord, the Lord. Huwag ka nang hipayin! Pagdating sa buhay mo! Ang mga sandaling bahilang ka na. Nang kaisa ng isip. Kaya kayong lahat na nandito, doon sa mga bagong dating, kung kayo nakakain na masarap dito, bumalik kayo. Pero para sa akin naman, nakakain kayo, di ba? Purihin ng Diyos. Praise the Lord, the Lord. Purihin ng Diyos. Huwag yung ikatandihan. Pagkat hindi ako nagbibigay ng hindi magugustuhan. Ugali ko kasi yan. Kapag ako'y may bibigay regalo, tinitingnan ko kung magugustuhan ko ba yun. At siguradong pag nagustuhan ko yun, magugustuhan din yun ang pagbibigyan ko. Hindi ako basta-basta na bumibili. Tinitingnan ko muna, may damage ba ito? Kasi kung ako ang bibigyan mo at ganon din ang tatanggapin ko, mararamdaman ko rin na parang hindi pinaghandaan ito. Maaaring ma-appreciate, pero hindi lubos. Makinig kayo. Ilalagay ninyo ang sarili ninyo sa kayo yung nandoon. Naiintindihan nyo? Kaya ako nandito, nasisiyahan ako sa pagpapakain sa inyo. Huwag niyo sabihin hindi kayo nasisiyahan. Meron ba dito hindi natutuwa? Sa tinatanggap na mensahe mula sa Diyos? Ito mga batang ito, hindi yan babalik kung hindi nasisiyahan eh. Kahit matitigas yung narinig nila dito. Diyos na ang bahala magpalambot sa kanilang kailangan. Amen! Pero ang tanong, bakit hindi mo mabalik ang tao? Kasi may dahilan. Ano nga ba ang dahilan? Wala daw pong masahe. At saka may pupuntahan. Ano kaya pupuntahan nila? Mahalaga siyempre, no? Mahalaga. Ano kasunod ang mahalaga? Mas mahalaga. Ano sunod ang mas mahalaga? Pinakamahalaga. Saan kayo doon? Nasaan doon ang Diyos sa buhay nyo? Sa mahalaga? Sa mas mahalaga? O sa pinakamahalaga? Ang dapat nandito kayo pag-bingo. Praise the Lord, amen. Kaya huwag ninyong dadayain ang Diyos, sasabihin yung pinakamahalaga ang Diyos. Inawalan ka ng pamasahe, hindi ka nagkakawa ng paraan, pero kapag tuition fee ng anak mo, makakagawa ka at makakapangutang ka. Lahat ng Bombay, kilala mo na. Amen! Ang pinakamahalaga sa iyo ang isang tao, tatawin mo ang dagat. Makarating ka lang. Meron man makakagawa. Wala naman tao makakatali sa dagat, di ba? Ang ibig sabihin, gagawa ka ng paraan. Di ba? Kahit bagyo, lalakad ka. Di ba? Kung may biyaheng barko, sasakay ka pa rin, di ba? At kahit na nga lumabog mo yung barko, nandun ka pa rin. Umaasa, nalulutang yung barko para makarating ka sa minamahal mo. Amen! Praise the Lord, amen. Yung mga dahilan kasi lahat naman kaya may dahilan. Pwede ba? Huwag na natin gawa ng dahilan ng pagpunta sa Diyos. Kaya ka lang pupunta dahil pinapunta ka. Dahil namulit ang lingkod. Paano kung hindi balong pangulit ang lingkod? Wala na. Diyan na nasusubukan ng marami. Kapag hindi nag-text ang lingkod, wala na. Brother Mel, masaya ka ba? Para sa iyo lang ang masaya. Masaya ka? Magsaya ka sapagkat umabot ka pa sa kaarawan mo. Purihin ang Diyos! At ang bawat kaarawan,
dapat meron tayong tinatanggap na mensahe. At ang mensahe ng Diyos, anak, binigyan pa kita ng extension para makatakbo pa ang pamilya mo sa gawain. Hala, isang taon ulit yun. Ibig sabihin, may hinihintay pa ang Diyos sa'yo. Kaya gawin mo makabuluhan ang taon na ibinigay at idinagdag ng Diyos sa'yo, ha? Brother Mel, huwag yung wala akong babasahin. Wala akong kita. Ginamit ang anak ko. May ulam dito. May bagyo. Hindi ako mapupunta. Purihin ang Diyos! Hindi ba hawak ng Diyos ang lahat ng bagay? Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya ibibigay natin, o Panginoon, bagyo. Pero pupunta ako. Hawak mo naman ang mga sasakyan, ang manibela ko. Ibigay mo sa akin ang tamang dadaanan ko para makarating ako sa gawain mo. Amen? Praise the Lord! Amen! Ayan. Hindi ko siya kasi sanay sa gawain, kaya umiiyak na. Puri ng Diyos. Tinan mo yung bata sanay sa gawain. Ano, no? Ayun, no? Sanay ko yun. Sanay ko sa gawain. Pakita mo siya. Yung bata niya sanay sa gawain. Kaya di siya umiiyak. Umiiyak man siya. Kapag napakain na siya, tahimik na siya. Yun, sanay yun eh, oh. Diba? Tignan mo. Nakaupo lang yan. Diba? Kaya sanayin para hindi magngangawa. Kapag nasanay na yan, hindi mo na yung poproblemahin. Habang nakikinig ka, ikot lang yan ang ikot. Amen? At ganoon din tayo, kapag nasanay tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo papayag na wala tayong mapapakinggan mensahe sa isang linggo. Hindi lilipas ang isang linggo na hindi kayo makikipagtipan sa Diyos. Pag nasanay ka sa Diyos. Kapag kulang ang buhay mo, kapag wala kang narinig na mensahe mula sa Diyos. At bakit sinabi mula sa Diyos ito? Ito'y pag-aamin ng Diyos, kaya mula sa Kanya yan. Inihayag lamang ng tao, binigyan niya ng tungkulin, ihayag. Pero ang lahat ng mga pinag-uusapan dito, walang iba kundi si Jesucristo ay galing mismo sa Kanya. Sa Kanya salita niya. At kapag hindi natin tinanggap ang ibinibigay sa atin, ang ating tinatanggihan ay walang iba kundi si Jesus. Kapag hindi na tinanggap ang ibinibigay sa inyo ngayon, ang tinatanggihan ninyo ay si Jesus. At kapag tinanggihan ninyo ang sinabi niya na iwan ang hindi sa inyo, ang tinatanggihan ninyo ay si Jesus. Iiwan ba? Bahala kayo. Nasa inyo yan. Ang mahalaga sa akin, sinabi ko, ang dapat ko sabihin. Kung hindi nyo iiwan, baka kayo iwan ng Diyos. Amen!